The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Yung pinakaunang-unang dasal na tinuturo sa atin ng ating mga magulang at pinakamaigsi kaya yun ang unang-una. Habang bata pa tayo, tinuturo na sa atin yun. Yung sign of the cross, di ba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Napakaigsi, napakadaling ma-memorize, napakadaling matandaan, pero napaka-importante. Napaka-importante kasi dun sa dasal na yun, dalawang bagay ang makikita natin. Unang-una, yung pagsabi ng three persons in one God, the doctrine of the Holy Trinity. Di ba? Tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi baliktad. Hindi tatlong Diyos sa isang persona. Tatlong persona sa iisang Diyos. Father, Son, and Holy Spirit. Isa yun. Ang pangalawang tinuturo sa atin ng napakaigsing dasal na yun, ay dahil pinapatong natin yung dasal, sinasabayan natin ng pagpatong ng cross sa ating sarili, ibig sabihin, inaako natin. Parang kinakarga din natin yung cross ng Panginoon ni Kristo, parang ipinapatong din natin sa ating sarili yung Holy Trinity, the Father and the Son and the Holy Spirit. Paano natin ginagawa yun? Well, makikita natin kung paano natin pwedeng gawin yan kung isipin natin kung ano-ano talaga yung ibig sabihin ng Father, Son, and Holy Spirit, the persons of the Holy Trinity. Gusto tayo sa Father. Yung Father ay Creator, source of all being, Almighty, ever-living, ever-loving God. Na walang oras, walang panahon. Bago pa na dumating yung panahon, yung time sa mundo, bago pa nagkamundo, nandyan na ang Diyos. At siya yung nagawa ng mundo, nagawa ng everything around us, everything good around us. Bakit ko sinabing everything good? Kasi lahat naman ng ginawa ng Diyos, magaganda at mabuti. Yung mga hindi mabubuti, katulad ng armaments, nuclear armaments, mga bala, mga baril, mga droga, hindi naman niya gawa ng Diyos, gawa natin yan. Gawa ng tao. Pero yung mga mabuting ginagawa natin, ay galing din sa Diyos, inspired by God, gamot, mga mabubuting bagay, mga bahay, siguro pati paggagawa ng social media, kung ginagamit sa kabutihan, mula din sa Diyos, the source of all goodness around us. Bundok, dagat, lahat ng mabubuting bagay pumapaligid sa atin, lahat ng mga mabubuting bagay na nagtutulong sa atin, galing sa Diyos, the source of all being, like a father who provides for his family. Diba? Kaya nga tawag natin Father. At yun din ang tawag ni Jesus sa kanya, Father. Okay? So paano yung importante sa atin? Tayo din sana maging source of goodness for ourselves and the people around us. Sana tayo din mag-create with God, mag-create ng kabutihan. Diba? Gumawa ng mabuti. Maghanap buhay, magtrabaho, magpaganang loob ng ibang tao, magtulong sa ibang tao. We all can be sources and creators like God.
creating goodness, creating beautiful things, and bringing them out into the world. Hindi kinakailangan malalaking bagay. Kahit maliliit na bagay na mabubuti at magaganda at nakakatulong, is a participation in the work of creation ng Panginoon, ng Diyos. Ba? So we too can be like the Father, co-creators and sources of goodness for ourselves and for others. Yung isa naman, God the Son, ay bago si Jesus maging tao, siya Son of God. At nakita na yung tao ay pumalpak, nagkakamali, nagkakasala. So He came down to earth, naging tao. Ayun yung Son of God, Jesus Christ. Diba? Alam na natin yun. Pero ano ba yung ginawa ni Jesus Christ habang nandito sa mundo? Ginawa niya nagturo at gumawa ng mabuti. Milagro, tumulong, nagpakain, nagpainom, gumawa ng mabuti. Nagturo at gumawa ng mabuti. At eventually, inala yung sariling buhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. He offered His life for the forgiveness of our sins so that the gates of heaven will be opened again for us. Binuksan niya ulit ang pintuan ng langit para sa atin. Jesus Christ, the Son of God, the second person of the Holy Trinity. Ba? So, ibig sabihin niyan para sa atin, di tayo din dapat katulad ni Kristo, katulad ng Panginoon, kinakailangan nakakapagturo ng kabutihan sa ating mga anak, sa ating mga, kung sino man ang lumapit sa atin na nangangailangan ng kaunting paglilinaw. Kung hindi lang nagtuturo, gumagawa din ng mabuti, namumuhay at gumawa ng mabuti sa ibang tao, nagpapagaan ng buhay sa ibang tao, katulad ni Jesus Christ. At nag-aalay ng sarili para sa buhay ng ibang tao, katulad ni Jesus Christ. Tayo rin pwede maging participants sa trabaho ng Son of God ni Jesus Christ. Gumawa ng mabuti, magbigay buhay, mag-alay ng buhay para sa iba. Magpatawad ng iba, ng kasalanan ng iba, magpatawad ng sarili. Diba? So yun yung trabaho ng Son of God. Holy Spirit naman ay sanctifier. Bumubulong yan sa atin kasi may Alzheimer's tayong lahat, madali tayong makalimot. Lagi nating nalilimutan ang turo ng Panginoon. So nire-remind tayo ng Espiritu Santo. Huwag yan. Dito ka pumunta, dito, ito ang gawin mo. Kahit medyo mahirap ito yung tama. Huwag ka pumunta dyan sa madali. Huwag ka pumunta dyan sa kikita ka ng maraming pera pero marami namang taong naghihirap. Dito ka, nakakatulong sa ibang tao. Hindi masyado malaki kita, pero hindi ka yayaman, hindi ka magiging powerful, pero marami kang matutulungan. At ito yung tamang gawain. The Spirit tells us that. The Holy Spirit guides us doon sa katotohanan. Pinipigilan tayo, tinatanggal tayo sa pagsisinungaling. So bago tayo magsinungaling, di ba? Naiisip natin yan, biniweigh natin sa isip natin. Ito bang sasabihin ko, yung totoo. Dito, makakalusot ako dito. Hindi ako papagalitan ng magulang ko. Dito, hindi ako malulugi. Pero dito sa totoo, medyo, lugi ng konti. Sinasabihan tayo ng Holy Spirit, doon ka sa tama. Doon ka sa totoo. Doon ka sa nakakatulong. Doon ka sa maganda. Doon ka sa mabuti. Magdasal ka. Tinutulong tayo mag-sanctify, maging mas banal. Try to become holier. Do good things for others. That is how you become holy. Hindi lang sa kaluluhod. Hindi lang kasisimba. Hindi lang karorosaryo. They're all good. Don't get me wrong. Magagaling yung mabubuti yung mga gawain na yan. Pero dapat nakakatulong din tayo sa ibang tao. Mabuti rin tayo sa mga tao sa paligid natin. Doon kasi makikita ng mga tao ang tunay na pananampalataya at pananampalataya natin, pagtiwala natin sa Diyos. And the Holy Spirit guides us, inspires us to do those great things. So every time we make the sign of the cross, yun ang sinasabi natin. Dami, no?
Ang daming mga magbubuting bagay na sinasabi sa atin na hinahamon tayo para maging katulad ng Father and the Son and the Holy Spirit. Alam niyo, bilang panghuli, alam niyo ba meron ako nakilala na isang tao, hindi siya dating Katoliko, nasa army. Doon sa army, nakita niya isang sundalo sa dulong-dulo ng kainan. Nakita niya every time bago kumain, nagdadasal. Nagsa-sign of the cross in a very fervent way. Talagang solemn, no? Nagdadasal ng sign of the cross. Of course, hindi niya narinig kung ano sinasabi. Pero nakikita niya nagsa-sign of the cross. Bumilib. Kinausap, nagtanong, nag-research tungkol sa faith ng tao na yon. Eventually, naging Katoliko. Hindi lang naging Katoliko, pumasok sa monasteryo, naging monk. Hindi lang naging monk, naging superior pa nung kanyang monastery. There's so many things that the power of the Trinity, the power of the cross can do for us. Kaya wag nating, di ba, minsan tayo, pag mag-cross tayo, para tayong bumubungaw ng langaw, dapat sana at least more fervent. Nakikita talagang tinatandaan natin yung sarili natin ng cross. At sinasabi natin talaga kahit silently, the Father and the Son and the Holy Spirit. At isinasabuhay. Dahil nilalagay natin sa katawan natin, isinasabuhay natin. Hilingin natin yan sa Panginoon ngayon. Sana every time we make the sign of the cross, we are reminded to be like, to participate in the goodness and the love of the Father and the Son and the Holy Spirit.